Alright, for today's video ay traffic update ho tayo dito sa Davao City kung ano na bang ganap dito gawa nung ilang araw na lang ay magpapasko na. So December 25 is malapit na. So anong araw ba ngayon? Today is December 23. Tama, December 23, Tuesday. At ang oras ay peak hour na, no? So it's alas 5 ng hapon. Pero kita natin dito hindi pa masyadong madami ang mga na-stranded na mga or mga nakapilang mga sasakyan sa mga corner side or sa mga intersections. So for example, ito isa to sa pinaka mataas na traffic talaga, no? Both side papunta dito man sa may Quimpo Boulevard, sa may Yellowfin Tuna, or maging dito na area sa may Ecoland Drive. So Ecoland Drive, so wala masyadong sasakyan, no, na stranded sa traffic light. So dito naman sa area nga ulitin natin, ito sa may Quimpo Boulevard papunta doon sa may Jollibee. So far wala pa tayo nakikitang congestion. Asan yung Jollibee? Hoy Jollibee, asan ka? Yan, nagtago kay Coco Martin pala. So yan ha, so ang traffic update natin dito by alas 5, hindi pa siya ganun ka congested, hindi pa ganun ka heavy. Alright, so syempre tingnan naman natin ang ibang porsyon. Kumusta naman yung sa may bandang Bolton Bridge? So tingnan natin ang Bolton Bridge kung may ganap ba doon na stranded ba sa traffic, no? So yan ang Bolton Bridge. Bali mula rito, ito siya bali ito yung intersection ng Quimpo Boulevard, Maya Street and Ecoland Drive. So itong lugar to dito, diba, congested siya gawa ng maraming sasakyan dyan, main thoroughfare, and daanan na talaga siya ng maraming mga sasakyan bound for downtown and papuntang Toril area or southern part of Davao City. So from here or from there, papunta tayo dito sa Bolton Bridge. Bolton Bridge. Ang Bolton Bridge na yan, bakit ko hina-highlight ko yan dito sa video? Bakit natin yan minomonitor, minamasdan lagi, no? Inaalam kung matraffic ba yung lugar na yan. So ito na yun, Bolton Bridge, diba? Kasi mula dito sa Quimpo Boulevard, meron kasi tayo may kitang traffic light dyan sa may Jollibee, kita mo yan, traffic light. So yung traffic light naman na yan, yung pa right side crossing ay papuntang Sandawa Road, or kilala siya ngayon sa bagong pangalan na GE Torres. Tapos sa left side pala, turn left, yan yung papuntang GE Torres or Sandawa Road. Pa turn right ka naman ay Ecoland Bus Terminal. Yung building na yan, yung ivory color, color dyan, yung ivory color na yan ay harap niyan ay Ecoland Bus Terminal, mga ganyan, kasi ito may mga punong kahoy, yung bus terminal. So sabihin dyan, traffic din, totoo, traffic din dyan kasi may mga magta-traffic. Pero ang dropping time dyan parang nasa 30 seconds lang yata, pick up and dropping, pero enough pa rin yun mag-congest ang mga sasakyan dyan kasi may mga buses din na nagbababa ng mga pasahero dumadaan. Anyway, so yun ang so let's go to Bolton Bridge. Ito naman yung kulay green na, so go na ho yan sila, go signal. So dito yan papunta sa Bolton Bridge. So saan ba nang galing ito mga taga Bolton Bridge? Sasakyan dami yan, dami sasakyan nako. So may mga ibang portion na hindi ganun ka-traffic, pero dito sa Bolton talagang ito ay masasabi natin nasa mga 95% consistent talaga tong Bolton Bridge na to. Laging may tao, may holiday o wala, laging may masasakyan. So yun yung Bolton Bridge. So ang daming masasakyan. So yan sila ang mga sasakyan galing sa downtown area, galing dito sa Kalakhan namin sa pinaka-population district ng Davao City. Tapos uuwi din sila sa kanilang mga probinsya, papuntang Sargin. Papunta na yan sila ng wait lang, ba't hindi sila dumaan sa Coastal Road? Baka traffic din, baka bottleneck. Okay, so yan na lang, baka papunta yan sila ng mga Matina or somewhere in Toril, Iwa, mga ganyan, Bangkal. Kaya congested sila dyan na area. Ang iba dyan pwede pupunta ng SM, pwede rin, SM sila pupunta. Tama. Okay, so ito naman ang Philcrest Centrale. Itong Philcrest Centrale ay meron niyang mga VXI Optom sa mga BPO. So harap po niyan ay matraffic po talaga dyan. Kaso nga lang, hindi natin masyadong makikita yung pagkababa ng tulay, yun, pagkatapos ng tulay dyan. So traffic pa rin yan dyan kasi may mga bumababa ng mga pasahero sa jeep at may mga sumasakay din kasi mga residential area to dito na portion yung may mga kahoy-kahoy. And yun, so sa harap ng Philcrest na yan, matraffic ko yung lugar nila kasi nga din siya, intersection, may mga lumalabas, pumapasok dyan ng mga sasakyan, motor, galing sa likod nitong Philcrest, may mga bahayan dyan, marami.
boarding houses. Kaya may traffic talaga yun sa lugar niya. Tapos syempre, pag Optom, mga empleyado, madami din bumababa. Tsaka meron silang warehouse dyan. Central Convenience Warehouse ba yan? Or convenience store, o sa loob. Tapos yung mga restaurant, mga food court sa filter central niyan sa nagpo-post din siya ng traffic. I mean, dagdag siya sa traffic kasi nga maraming tao pumupunta at lumalabas sa loob ng ano na yan, building, establishment. Okay, and of course, sa unahan dyan, that's Almendras. Itong kulay blue, ano yan na LTO. So, asan yung Almendras Gym? Ito, kita nyo yan, yung parang may, yung bubong na parang Mount Mayon, yung perfect cone na ano lang malapad. So, that's the Almendras Gym, no? Sa pinaka first ever na gymnasium sa Davao City na dyan ginaganap ng bata pa ako, elementary days talagang mga basta any occasion, araw ng Davao, Kadayawan, Pasko, lahat-lahat ay dyan gaganapin. May naglaro pa nga dyan ng mga PBE natin, no? Naglaro ba PBL, no? Pwede basta ano yan, mga basketball league, dyan yung ginagawa, basta malalaking event. Not until na andyan na si Joseph, malaki ang kanilang gymnasium, andyan na yung RMC gym, meron na yung sa may saan ba RMC gym, yun RMC gym, no? Joseph, Holy Cross, tatlo pa lang so far ang alam ko na may mga nag-cater, no? Or nag-host or tumatanggap ng mga ganyang mga big event. Anyway, so ito na, paglagpas dyan sa may Almendras, I mean sa Almendras pa lang intersection, meron kasi dyan Pichon, dyan magtatapos ang highway, I mean dyan magtatapos yung kalsada na tinatawag natin Pichon Avenue, na dati namang tinatawag na Magallanes Street. And pagkalagpas sa unahan, merong tulay o may overpass dyan. So San Pedro extension ulit, corner, tapos San Pedro Street. So diba, so talagang literal na corner, although wala masyadong madidisturbong mga motorista sa mga pedestrian na tawid ng tawid kasi meron namang tulay dyan, merong overpass, which is very good. And yan, pagkalagpas unahan, itong kita nyo itong maraming ilaw na yan. So that's somewhere in Quezon Boulevard na yan, kahabaan. Quezon Boulevard. So wala nang wala nang exemption. Pag sinabing Quezon Boulevard, traffic na talaga all the way. Alam niyo bakit? Kasi nga bahayan. Yung Quezon Boulevard kasi na yan ay meron siyang 5 barangay, no? Barangay 21 Dasid, Barangay 23, Barangay 23C, mga ganyan, no? Barangay 37, 36, 30. Ang dami, sobrang daming barangay dyan. Sa gilid pala ng yan, ha? Sa gilid pala ng dagat. Coastal area pa yan. What more na lang kung dito naman sa may left side. Tama. Paano sa left side, di ba? Mga commercial area na. May mga bahayan din dyan. So, traffic talaga siya kasi nga intersection, babaan, tawidan, tapos ang mga tao pa naman, pansin ko lang sana ma-implement natin to or ma-master natin to mga Pilipino na kapag sana tatawid tayo sa pedestrian na walang traffic light or sa crossing na walang traffic light, sana sabay-sabay, hindi yung pa isa-isa, di ba, no? Yung isa tawid, tapos tawid na naman. So, isa yan sa nagkukos ng traffic, pansin ko lang yan. So, yun na ang nakikita natin traffic dito. So, congested siya, no, by this very moment. So, ibig sabihin, ang dense traffic, or ibig sabihin, ang makapal at maraming mga sasakyan, ang kapal na dagsa ng mga sasakyan ay makikita sa may Quezon Boulevard, dito sa Bolton Bridge. Ayan. Pero pagdating dito, okay, Bolton Bridge. Okay, Sandawa. So, pagdating dyan sa lagpas na, ayun, nagsimula nang mag-traffic. So, pero yung papuntang palabas ng Davao City dito sa may Quimpo Boulevard. Alright, so kung papalabas na ng Davao City bound tutorial, bakit dito nga sila dumadaan, no? Anyway, so yun na, no? Hindi siya masyadong matraffic pa dito. So, in fairness, So, dito pa tayo syempre sa coastal route. Tingnan natin kung ano yung ganap. Okay, so ito yung Ecoland Drive. So far, so good. Wala tayong nakitang traffic. Oo, kunti lang yung mga sasakyan, like smoothly flowing sila, no? Ibig sabihin hindi sila gumagapang, hindi mabagal o satpagong, ganyan. So sundan natin yung kalsada na dinadaanan nila all the way to Times Beach. Ito na yon, Times Beach. Yan na yung Times Beach. Ibig sabihin Tulip Drive, corner Ecoland Drive. Tapos papasok sila dito sa loob. Ibig sabihin pa Times Beach na sila sa Rotonda. Tagal naman matapos ng Rio Carnival na yan.
plastic pa yan sila na set up hanggang hindi pa natapos, no? Sana ma-update na natin, ay may ko sabihin, para makapunta na yung mga kakilala natin dyan. Anyway, so ito na, so yung rotonda, so dito na area, wala tayong nakikitang traffic. Very good, no? Walang traffic, walang bottleneck. Although hindi naman magkakaroon ng bottleneck dito kasi from 4 lanes to 4 lanes lang din naman talaga siyang sadya. So dito din sundan natin itong daan. So far walang traffic. Siyempre wala nga talaga. Paano nga magkaka-traffic dyan kasi 4 lanes to 4 lanes. So magkakaroon yan ng bottleneck doon sa may Rojas Boulevard or Rojas Extension. I mean Rojas Corner Quezon Boulevard. Okay, so sundan natin to ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang sitwasyon dito. Parang bonus lang. Kasi ganda kasi dito pagmasdan talaga hindi nakakasawa. Coastal road. So, 'di ba? Pansin nyo, 'di ba tanong ko sa inyo. I mean, 'di ba ako nagtataka bakit maraming mga nag-uumpukan doon na mga sasakyan sa may Bolton Bridge or lagpas pa ng Bolton Bridge or yung parang doon sa may pagkalagpas ng Bolton Bridge, syempre crossing Ecoland na, no? Crossing Ecoland